Alright, good afternoon mga ka-backyard. So, welcome back po dito sa ating munting crayfish backyard. So, ayan, kung nakikita nyo po, itong nasa video natin ay isa sa mga tank ng aking krayling. So, for today's video po ay may pag-uusapan tayo at may share naman ako sa inyo na kaunting kaalaman. Hopefully, may tulong po ito sa lahat, especially sa mga bagong nag-aalaga ng crayfish. Alright? Na nga, dahil po sa dumadami ang ating mga craylings, especially yung mga bago na mga hatch. Ayan, kung nakikita nyo po, ayan ay craylings. Dito po ay craylings pa rin yan, so mas may edad yan. And then dito sa ating lagayan ng mga buried female, ilan po dyan ay may mga craylings na rin. So nagkakaubusan po tayo ng lagayan. So napag-isip-isip ko, it's time na po para mag add ng panibagong mga tank. Ayan, yan po ang ating pag-uusapan natin ngayon. Yan, check po natin dito sa kabila. So mag-a-add po tayo mga ka-backyard ng tank, pero hindi po tayo, tulad ng lagi kong sinasabi, ay hindi po natin kailangan gumastos ng sobrang laki pagdating sa mga gamit na kailangan natin. Alright, so kung mapapansin nyo, ayan, zoom out ko lang. Ito po mga ka-backyard ay dati pong tangkal ng baboy namin. So since hindi nga kagandahan ngayon ang pagbababoy at laging mura ang bentahan at laging meron ding ASF, so tinigil na. Kaya ayan, kinonvert ko po sa, ayan, may dalawa po akong bagong tank. So yan mga ka-backyard, tulad ng sabi ko, kalahati lang po ang nakikita nyong may parang ibang guhit dyan. Kasi po yan lang po ang pinahirang ko ng waterproofing, kasama po yung sahig. So hindi ko na po linahat hanggang ibabaw para po makales tayo sa gastos, kasi medyo may kamahalan po ang waterproofing. Sa mga magtatanong po kung ano po ang ginamit ko, ay ito po yan. Ayan, shout out sa Boysen. Hindi po tayo sponsored niyan, pero yan po ang ginamit ko, Boysen Flexiband. So yan po ay hinahalo sa simento. Mayroon po yan instruction dyan sa lagayan niya kung paano ihahalo sa simento. And then ipupunas mo po, ibabrush mo lang dyan sa dati nating simento, sa old na cement. So para na lang siyang para siyang pintura. Pwede mo siyang haluan ng konting tubig para mas smooth ang papahid. Alright, so yan po, yung sahig lang po ang pinahirang ko niyan, at yung kalahati ng pader. Tulad ng sabi ko, para po makatipid tayo. So ito po, itong isang tank na to ay ready na to. Bali, naibabad ko na to. Yan, isi-share ko na rin po dito kung paano ko po prepare pag bago pa lang yung tank natin. So ito po, na-process ko na to. Halos magdadalawang linggo na po mula nung ginawa to. So na-cycle na, naibabad na sa kung ano-ano, and then ready na. Baka bukas po maglagay na ako dito ng mga craylings or crayfish. Alright, may mga ready na rin po yan na mga water plants. Okay, so ipapakita ko po sa inyo yung kabila mga ka-backyard, kasi hindi ko po pinagsabay ang pagproseso dahil mahirap mag-igib ng tubig. Nanggagaling po yung tubig namin ay sa bomba lang. Masakit din sa braso sa pagbubomba. So inisa-isa ko, yun na lang po ang naging strategy ko. So lipat po tayo mga ka-backyard. Nandito tayo sa kabila kong tank. Ayan. So kabila lang naman yan, yung kabila yung pinakita ko sa inyo kanina. So ito yung mas latest po na binababad ko. Ganito po ako magproseso or magpasingaw ng toxic, kasi po yung ginamit natin na Flexiband and then yung hinalong konting semento dyan is may i-release po yan na chemical na nakakamatay or hindi maganda sa ating mga alaga. Kaya ang ginagawa po dyan ay ito po, after ko po ito matrabaho, bale
binabarang ko muna po ng tubig, plain water lang nung una. After 2 days, tinapon ko po. Bali, 2 cycle na plain water. Another 2 days na naman, tinapon ko na naman yon. And then, ang pang last ko po na ibababad is ito po. Ayan, dahon ng saging at saka yung mga puno ng saging na tinadtad. Yan, bali bababad ko po yan dyan ng at least mga 3 days. So take note lang mga kabakyard, medyo maikli lang po ang proseso ko kasi po luma naman po to, hindi po to lahat bago. Hindi newly concrete. So bali yung tinatanggalan lang natin ng toxin, yung mga bagong pahid dyan. So kung kayo po may bagong pond na kagagawa pa lang, mas advisable ko na mas habaan nyo po ang proseso. Gawin nyo at least 4 days or 5 days na babad ng tubig bago nyo po papalitan. Okay? So sa akin 2 days up to 3 days okay na yun sa akin kasi as I said, hindi po to lahat bago. Konti lang po ang kailangan natin mapasingaw dyan. So maliban po dito sa dahon ng saging mga kabakyard, every time po ako nagpapalit ng tubig, ayan, once na nagpalit po ako ng tubig, sinasamahan ko din po yung ibababad ko ng suka. At least isang ganitong sachet po, yung tig 7 ba to. Yan, ibubuhos ko po yan dito lahat. Ayan, isang ganito po sa isang pan. Malaking bagay po yung nagagawa nitong suka na to mga kabakyard. So sa magtatanong na naman uli, ang suka po ay number 1 po na neutralizer ng pH sa tubig. So yung chemical po na i-release ng semento ay magkukos po yun ng pag-spike ng pH, and yung suka po ay makakatulong para pabalikin yung pababain uli yung pH ng tubig. So isa pa po yun sa nakakatulong. Same din po itong mga dahon at saha sa amin ang tawagin, or yung puno ng saging. Habang nagdidicay po kasi to, may chemical to na rini-release na nakakapag-neutralize din po ng tubig. So ayan mga kabakyard, after po nito, siguro bukas or makalawa, aalisin ko na to, itatapon ko na yung tubig nito, lilinisan uli, and then maglalagay na ako ng pang final na, katulad na po nung sa kabila, ganyan. Alright, so yun lang po mga kabakyard ang proseso ng pagpapasingaw ng mga bagong gawang tank. So again, ulitin ko, kung totally bago po lahat ang tank ninyo, habaan nyo lang ang proseso, dagdagan nyo yung araw. Pero ganito na po yung proseso na gawin nyo, habaan lang yung araw. Since ako, edit lang po kasi dating babuyan naman to, hindi naman to totally new. So iniksiyan ko po, binawasan ko lang ang araw. Ayan, pag mga kabakyard dito sa kabila, kung naglagay na kayo ng final na tubig, hindi po ibig sabihin is pwede na ilagay yung mga railings nyo. Pag naglagay na po kayo ng tubig, paandarin nyo na yung pump. Ayan, kung nakikita nyo, maandar na, may filter na po yan, may plants na. Pero wag nyo muna ilalagay yung mga crayfish or craylings kasi kailangan po muna mag-cycle uli yung bagong set ng tubig. Meaning, kailangan muna magsumingaw yung mga extra pa na element content ng tubig na hindi kailangan, mag-evaporate pa yan. At the same time po, habang sinacycle nyo po yan ay magbi-build up na dyan yung mga beneficial bacteria. Yes po. Kailangan po kasi muna pag nag-set up tayo ng tank, kahit anong tank, kahit aquarium, lagi ko yan sinasabi sa mga customer ko, kailangan mauna ang cycle ng tubig para makapag-build na kayo ng beneficial bacteria na which is yun po ang kakain ng ammonia ng tubig. Yun po ang trabaho nila para pag nagkaroon na ng laman po yan na crayfish or craylings, magdudumi na sila or yung mga feeds na overfeed natin,
mako-convert yon into ammonia na makakasama sa ating crayfish. Ngayon, ang trabaho ng beneficial bacteria, sila po ang mag-digest ng mga ammonia na yon. Alright? So, same din po sa ating filter. Kailangan din po, ayan. So, ito po may kulang pa to. Lalagyan ko pa to ng mga net or foam, etc. Kasi malaki pa naman ang space. May mga idadagdag pa ako dyan. Same din po dito, since bago lang yung lagay, wala pa po dyan yung mga beneficial bacteria. Wala pang nakatira. So at least 2 to 3 days nyo po yan, hayaan muna para makapag-build up. Alright? So yan po mga kabakyard. Sana po mayroon uli akong na-share sa inyo. Ito po yung ating budget meal na setup. Lagi kong sinasabi, hindi nyo po kailangan gumastos ng napakalaki sa ating mga setup ng crayfish. Kung anong meron sa inyo, pakinabangan nyo po. Alright? Okay, ayan. So, kung may mga katanungan, comment down below lang po and share din po. Please, share and subscribe din po sa ating YouTube channel. Alright, thank you. Good afternoon.